Paano nga ba maghilom ang pusong nasaktan? Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi ang pagkawala ng isang tao, kundi ang pagkawala ng mga pangarap na binuo ninyo ng magkasama. Masakit, masakit gumising sa umaga na wala na ang taong dati mong kinakausap. Masakit makita ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya. At mas masakit isipin na ginawa mo naman ang lahat pero hindi pala naging sapat. Pero pakinggan mo ito. Hindi dahil iniwan ka, ibig sabihin wala ka ng halaga. Hindi dahil nasaktan ka, ibig sabihin mahina ka. At hindi dahil natapos ang relasyon, ibig sabihin tapos na rin ang kwento ng buhay mo. May mga taong dumarating hindi para manatili habang buhay, kundi para turuan tayo ng mga aral na kailangan nating matutunan. Maaaring hindi mo pa nakikita ngayon ang dahilan ng lahat ng ito. Pero balang araw, mapapangiti ka na lang at sasabihin, "Salamat sa sakit na iyon dahil natutunan kong mahalin ang sarili ko." Kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo maging okay agad. Ang paghilom ay proseso. Umiyak at magpahinga kung kinakailangan. Pero huwag kang susuko sa sarili mo. Dahil ang taong tunay na magpapasaya sa iyo sa habang buhay ay nagsisimula sa taong nakikita mo sa salamin. Mahalin mo ang sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo. At bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong magsimulang muli. At ang bawat sugat na nalalagpasan mo ngayon ay naghahanda sa iyo para sa mas magandang bukas. Magtiwala ka, darating din ang araw na hindi na sakit ang mararamdaman mo kapag naalala mo siya, kundi pasasalamat dahil kahit nasaktan ka, napatunayan mong kaya mong magmahal ng totoo. At ang taong may pusong marunong magmahal ay hindi kailanman talunan. Hindi pa tapos ang kwento mo. Ito pa lamang ang simula ng mas matatag, mas masaya at mas magandang bersyon ng iyong sarili.